Dapat nyo malaman sa ating Top Hit. Wala pang desisyon ng Korte Suprema sa magkahiwalay na petisyon ng mag-asawang Arroyo at dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos na humihiling na ideklarang unconstitutional ang pagbuo ng DOJ COMELEC Joint Investigating Panel. Binigyan ng Korte ang gobyerno ng 5 araw para sagutin ang petisyon laban sa Joint Panel. Isa rin sa mga inaalmahan ng kampo ng mga Arroyo ang DOJ Circular No. 41 na nagbibigay kapangyarihan sa kagawaran na maglabas ng watchlist at hold departure order. Pero kahapon lang tinanggal na si dating First Gentleman Mike Arroyo sa watchlist ng Bureau of Immigration. Paliwanag ng kagawaran, wala raw kasing sapat na basehan para rito. Kasama na dating unang ginoo si dating DOJ Secretary Alberto Agra, dating political advisor ni Ginang Arroyo na si Gabby Claudio, at yung pang iba na wala ring sa mga kakasuhan ng electoral sabotage. Samantala, pinag-aaralan naman ng kampo ni dating Pangulong Gloria Arroyo kahit anong legal na hakbang maaari lang gawin sa lumutang na umano'y mugshot ni Ginang Arroyo. Kabilang dyan ang kuwang ito na pinadala sa GMA News ang isang mapagkakatiwalaang source. Paglilinaw ng PNP, ang mga inilathalang larawan, hindi pa ang aktual ng mugshot ng dating Pangulo na ipinasa ng CIDG. Pero kahapon, kausap ko si Atty. Joel Palicano. Oo, sa clerk of court, oo. Nagkumparahan nga kami. Wala siya inquirer. Sabi ko, punta ka sa website. Diba, nandun yung Picture. Ito. ito nga. Oo. Kaya lang, iba yung nasa ilalim. Yung sa criminal. Yung criminal. Nakalagay kasi sa original, sabi, Gloria Arroyo E. Macapagal. Yung dito, Congress, parang Congress. Parang case number. Oo. Ang nakalagay. Saka may doon petsa. May petsa. Oo, yung wala yung name. Kung mapapansin mo yung sa mga na-release, close up masyado eh. So, ibig sabihin, may iniwasan na. Ayun. Masyadong close up eh. Tapos gumawa na sarili lang. Eh sa iba nga, walang Gloria Macapagal Arroyo. Iba-iba na talaga. Criminal case. Criminal case. Pero definitely, ito yung Yung picture iba niya na kinunan dun sa ospital. Ito yon. Eh sabi ni Atty. Pelicano. Doon sa record nila. Pinakumpara ko doon sa website, sa computer nila eh. Yun na nga. Yun nga. talaga. Sabi niya nga, hawig eh. Sabi ko, wag hawig. Hawig talaga. Kamukha. Yan ba yung picture? Wag hawig kasi pag hawig si Ate Glo yan. Sabi niya, ito nga yung picture. So ano nga ba bawal sana ilabas yung picture Kung walang niya? request. Kasi yun ang utos ng korte. Oo. Walang Kasi request. ni-request din ng kampo nila. Of Na huwag course. ilabas. Oo, masyado daw kasi Pero public document kasi yung Nakakahiya. issue Oo, lang. pero yan, technically Walang nga, issue pwede. dapat. Kumbaga request lang yun. Ang nagugulat lang ako dito yung yung baligtad na kasi yung sitwasyon ngayon eh. Wala ka pang kaso, naka-hold departure ka na. Tapos lilitaw ngayon, wala kang kaso, babawiin yung hold departure mo. Eh kung may lakad ka nung araw, nakabuka na. Parang Budget panggigipit. trip. Wala na. Di ba may penalty yun sa online? Wala ka na. Sa watchlist. Alam niyo yun. Nasa watchlist na kayo eh. Alright, samantala at dahil po sa kinakaharap ng kaso ni Pampanga Representative Gloria Arroyo, may mga nananawagan na para sa Gloria resign. Pero mismong si House Speaker Sonny Belmonte Jr. na kaalyado ni Pangulong Noynoy Aquino, sinabing hindi nito maoobliga ang sinumang miyembro ng Kamara na magbitiw. Maaari lang daw tanggalin bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Pampanga si Arroyo kung tuluyan ng hatulang guilty ng korte. Ayon naman kay Bayan Muna Party List Representative Teddy Casino, bukod sa arestado na si Ginang Arroyo at limitado na ang kanyang galaw, may mga sakit pa itong iniinda kaya kailangan na itong mag-resign. Padami ang rason. Sa akin daw niya, addition disease. Padami ng padami. Di ba pati yung cervical, ako, delikado. Bumali. Cervical spine. Ay, hindi pa pala. May anorexia na doon. Ngayon naman, parang, siyempre, sa nangyayari naman, di ba? Wala siyang ganang kumain. Pero depression. hindi yun ang anorexia na ay talaga. Sinusuka niya. Eh talaga naman kahit normal na bulimia yun. problema lang eh, di ba? Nade-depress ka, hindi ka talaga makakain. Eh, yung pa kaya. Nakita mo pa yung So, mugshot. hindi dapat tawagin na anorexia. Wala lang gana Parang ang kumain. bilis naman. Wala lang siya. Ano anorexia. sabi na parang Depende sa doktor, dindiagnose na nga ba siya o sinasabing parang baka sinasabi may magkaroon state of siya. depression na, di ba? Depression. Alright. Samantala, patuloy pa rin pong naka-temporary hospital arrest si dating Pangulong Gloria Arroyo. Lalo pat sa resulta po ng kanyang MRI examination, may nakitang problema na naman sa isang bahagi ng kanyang cervical spine na bukod pa sa naunang inoperahan. Dahil po dyan, pinayuhan daw ng mga doktor si Arroyo na manatiling nakahiga sa kama at pinababawasan din ang kanyang pagkilos. Sa ngayon, wala pa rin daw ganang kumain ng dating Pangulo. Nananatili sa isang presidential suite si Arroyo sa St. Luke's Medical Center kung saan pantay sarado siya ng mga otoridad. Ang pamilya Arroyo ang gumagastos sa 50,000 pesos na arawang bayad sa kwarto nito. Hindi pa kasama ang gamot at ibang hospital equipment na gagamitin at professional fee ng mga doktor. Pero kung iutos ng korte na mailipat na sa kulungan si Arroyo, hindi pa rin siya pangkaraniwang kulungang ilalagay, kundi sa isang kwartong may aircon,
sariling banyo at pwedeng maglagay pa ng TV. Sa St. Luke's. St. Luke's. Akala ko yun yung homecoming ni Manny Pacquiao. Nalito ako sa venue pala. Hotel. Akala ko hotel siya eh. Sobra, no? Yan sa munting na homecoming ni Jill. Yan yung detention na ordinaryo. Yung ginagawa Yun yung kanina Kasi before, IDG. ito yung after. Baka sakali. Ano. sa SP. Pero nagsabi naman si Pangulong noon, gagastusan namin kung kinakailangan. Di-charge nyo sa Malacanang. Sinabi niya eh. Sinabi niya eh. Hindi, kaya lang pag gano'n, baka i-government hospital. Kasi Pwede nga sa veteran. Hindi pwede. Sabi niya, basta wag umalis eh. No? Ayan, sa government hospital, sa veterans. pwede. Iluna, ang dami. Iluna, PGH. Samantala, ginugunita po ngayong araw ay ikalawang taon ng Maguindanao ang Patuan Massacre, pero hanggang sa ngayon, hustisya pa rin ang sigaw ng mga kaanak ng biktima. Labis pa rin ang hinagpis nila ng dumalo sa pamisa sa mismong massacre site kahapon. Dito nag-alay sila ng 58 bulaklak, simbolo ng 58 biktima na walang awang pinaslang. Ang nangyaring malagim na massacre, maaaring napigilan daw kung hindi pinayagan ng nooy Administrasyong Arroyo. Dahil dyan, nagsampa sila ng civil case laban sa dating Pangulo. Naging pabayaro si Arroyo nang pirmahan nito ang Executive Order 546 na nagdedeklarang legal ang pagkakaroon ng private army ng mga ampatuan na tinuturong nasa likod ng massacre. Ang kasalukuyang administrasyon naman nangakong hindi pababayaan ang kaso. Kaya bilang pagunita sa ikalawang taon na Maguindanao Massacre, nagsagawa ng mga programa para alalahanin ang 58 biktima ng pangamaslang. Sa Pampanga, nakiisa ang ilang estudyante at lokal na media sa pagtitipon sa Holy Angel University para ipanawagan ng katarungan para sa mga biktima. Ginamit din nila ang pagtitipon para ipanawagan ng proteksyon sa karapatan ng pamamahayag at para humingi na rin ng hustisya sa iba pang media killings sa bansa. Sa Dagupan, Pangasinan naman, isang prayer vigil ang hinanda ng Pangasinan Press Club at kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Ayon sa kanila, mabagal pa rin ang pagkamit ng hustisya sa ilang kasamahan nilang nasawi. Samantala, ang National Union of Journalists of the Philippines magsasagawa ng mga kilos protesta sa iba't ibang panig ng bansa ngayong araw. Galing sa Inquirer, lahat ng columnist nila nakapiket. Kahapon, Lunes, kahapon Martes. napansin ko kahapon. Bakit nakapikit sila lahat? Parang they close their eyes para to remember yung nangyaring massacre. Never forget talaga. Never forget. No? Yung kanilang dapat tayong lahat. No? Yes. Nagko-cover lang. Minsan pag pinaalala sila yung mga detalye nung kung anong ginawa nila, nakabalik talaga yung ano. Nakakataka, di ba meron pa nga isang hinahanap pa, yung isang photographer. Oo. Ano pa siya yan? Oo, wala Saka pa. sana din, mapabilis. Bakit ang unang natabunan? Kaya nga, tinatanong nga nila, kailangan ba talaga ng 100 plus witnesses? Dahil kung meron ka namang mga iilang witnesses na matibay na yung testimonya nila, kasi didinggin mo lahat yun eh. Tama. Ilang araw yung 100 plus na yun, diba? Sa tagal ng hustisya sa atin. So sana mapabilis lang po talaga. Saka marami rin akusado. Plus, marami pang Hindi lang yung akusado. mga Sana i-separate. ampatuan. Oo. Pero ganyan talaga ang nangyari kasi hindi lang naman yung mga Arroyo nagpalaki ng ulo ng mga ampatuan. Oo. Even Pati iba't ibang before. politiko na gusto manalo sa eleksyon, punta ka kay ampatuan. Diba? For a prize. Yan. Pasadaan naman natin ang mga aksyon balita sa umaga ito sa ating Ronda Reports. Dalawang security guard na sugatan matapos sumalpok sa likuran ng isang taxi ang kanilang sinasakyang motorsiklo. At yan ang Ronda Report ni Haji Rieta. Haji. Yes, na dalawang security guard nga ang sugatan matapos sa aksidente nga bumangga ang sinasakyan motorsiklo sa isang taxi sa may kahabaan ng Magsaysay Boulevard sa may Santa Mesa, Maynila pasado alas 2 na madaling araw kanina. Igan sa lakas nga ng pagkabangga ng motorsiklo ay tumilapon ang isa sa mga pasahero sa kalsada. Nagkawasak-wasak naman ang ilang bahagi ng motor. Kwento ng isa sa mga rider, may humarunod daw na kotse. Kaya di nila napansin ang taxi at dito na nga sila bumangga. Pero ayon sa taxi driver, walang kotseng humaharurot daw. Sadya lang daw na mabilis ang takbo ng motor. Samantaligan patuloy na iimbestigahan ng mga otoridad ang nangyaring aksidente. At igan abangan nga ang buong detalye ng aking report mamaya sa unang balita. Balik sa inyo dyan, Igan. Maraming salamat, Haji Rieta. Exclusive mo humarap sa GMA News si Gail Bautista para itanggi na may kinalaman siya sa pagpatay sa kanyang kuya Ramjen. Paliwanag ni Gail, wala raw siyang kilalang killer for hire. At git niya, wala raw kinalaman ng kanyang mister na si Hiro. Kahit patotoo raw na best man nito sa kanilang kasal, ang isa pang suspect na si Ryan Pastera alias Brian. Pagtanggol pa ni Gail, mabait daw at galing sa matinong pamilya si Ryan at hindi raw niya kilala. Si Glyza Bizda na nagsabing ikinuwento raw sa kanya ni Ryan na sangkot sa planong pagpatay si Gail. Never ko siya nakita sa buong buhay ko.
never ko din na siya nakausap. I don't know what she's talking about. And for her, I don't know kung bakit dinasama niya kami mag-asawa. Hindi ko alam kung sino ba yung gusto sumira sa pamilya namin. I don't really know what to say to her, but sana tigilan niya na kami. Samantala, patuloy naman po